Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang panonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today sa reflection. Ano nga ba talaga ang larawan ng taong pinagpala? And guys, na-discuss na natin kahapon yan. So tuloy-tuloy lang tayo ngayon. So kung ikaw talaga ay isang tao na hindi na-i-influensahan ng mga masamang gawi o mga masamang tao, ay isa ka ng tunay na bless dahil hindi ka napapasama sa kanila. Marami ka man pera ngayon, di ba? Sagana ka man sa pera ngayon, kung lahat naman yan ay galing sa illegal na paraan, bawa sa online sabong, mga bisyo, di ba? O galing sa hindi maganda, lahat ng yan ay wala rin mangyayari pagkatapos dahil nga galing sama-sama. So kagaya ng mga nakaposisyon sa gobyerno ngayon, di ba? Limpak-limpak man o million-million man ang pera nila sa bangko. Eh kung pera naman yung gobyerno, wala din yan. Hindi rin yan nakuha sa malinis at tamang paraan. Kaya minsan, di ba guys, nabalitaan natin lalo na nung kakatapos lang ng barangay election nung last year lang, October, di ba? So, dati yung mga barangay, mga issues sa kanila, nung hindi pa sila tumatakbo yung bahay nila, bungalow lang, maliit lang. Pero nung tumakbo ng kapitan, di ba? Nakita lang yung mga kababaryo na naging second floor na. O yung iba, third floor na. Yung iba naman, nagkaroon ng motor o nagkaroon ng sasakyan. So, depende siguro kung talagang galing naman sa business nila, walang problema. Pero kung galing yan sa gobyerno, ay malaking ano yan. Malaking bagay yan na galing sa masama talaga yan at hindi yan maganda. Kaya nga ayon sa Salmo, chapter 1, verse 2, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Guys, napakaganda ng mensahe. So, pinaka-bless kasi dito, yung sumusunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoong Yesus, di ba? So, siyempre, alam naman natin, guys, na hindi naman tayo perfecto. So, yan ang sinisikap natin. Dahil alam natin, hindi yung ganong kadali, mahirap talagang gawin, na talagang sundin. Pero siyempre, gaya ng sabi ko nga, unti-untiin natin hanggang sa talagang mas makasunod na tayo at mawala na yung mga bagay na hindi pa natin kayang i-give up na minsan yan ay humahadlang sa ating pagsunod sa ating Panginoong Yesus. So, unti-untiin lang natin. Hindi naman natin yan mabibigla. Parang sa pagkain lang, kung magda-diet ka, unti-unti lang na. Di ba? Kung nakakalimang rice ka, 4 muna, sa susunod na buwan, 3, susunod na buwan, 2, 1, hanggang sa konti na lang. Parang ganun din to. Kasi hindi mo naman talaga mabibigla. Lalo na, kung nakasanayan mo, hindi magandang bagay o dun sa masamang bagay, di ba? Kaya yan po ang ating hingin sa oras na to. At pagbulay-bulayan, sabi nga sa Salmo, chapter 1, verse 2, na matuto tayo sa araw at gabi para unti-unti na tayong nasasanay, nasusunod na natin yung mga bagay na kailangan nating masunod, lalong-lalo na sa aral ng Panginoong Yesus, di ba? Kaya kung minsan yung mga ibang tao, sabi nila, buti pa yung mga nagsisimba na yun, simba-simba pero masama naman ugali. Eh yung hindi nagsisimba, hindi doon ka lang sa kung masama ka ugali, ito ka na sa nagsisimba, baka mamaya mabago pa, di ba? Kesa sa hindi ka nagsisimba at masama pa ang yung ugali. So, yan po ang ating hingin sa ating Diyos na sana ay dumating din talaga yung time na yung mga natutunan natin ay talagang magagawa natin o a-actionan natin. Kaya kung talagang buhay mo ngayon talagang hindi pa maganda yung kalagayan mo sa hanap buhay mo, hayaan mo lang, di ba? Tuloy-tuloy lang.
lumaban ka lang ng tama, di ba? Sa proseso, magtrabaho ka lang, sikapin mo lang. Kung ano ang meron ka, yun lang ang yamanin mo. Kaya sa araw na to, yung pinagnilay natin, yan po ang hingin natin sa ating Panginoong Diyos. So tayo po yung mananangin. Sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at pinansyal, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay kanyang pagkakaloob sa tamang panahon. So tayo po yung manalangin. Lord, bless po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. May taning na po sa buhay. Bedridden na. Kung ano po mga karamdaman mo, balot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, na yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa pamilyang nasira na ng kawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Bigkis-bigkis niyo po. Lalong-lalo na po, Lord, sa financial. Na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po, yung kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng bigas, ng ulam, pambawon sa mga bata, pambili ng gamot, kung ano-ano pa mga gastos. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Diyos po Santo. Amen. Thank you very much po.